So, ayun na nga po, no? Itong sustain pedal natin na laging sira. Ayan po ang ating problema. Ang papakita po sa inyong video ngayon ay yan, basta buo po ang ating wire. Itong sustain pedal po natin ay maayos natin gamit ang ating screwdriver, long nose na plies, glue stick, lighter, gunting. Ayan, simulan na natin ang ating pagkukumpuni ng ating sustain pedal na palaging sira. Teka, ayusin ko muna ang camera. Ayan. Una, tanggalin lang natin yung bilog. Ayan, ayan yung pinakalak ng ating sustain pedal. Ayan, sa mga gumagamit nitong sustain pedal na to, maaaring magaya nyo itong gagawin natin ngayon. Sa iba naman, pwede nyo rin i-apply yung technique na makikita nyo na sa gagawin natin ngayon. Depende kung paano nyo mai-apply, kayo nang bahala. Pero sa ngayon, ito muna mapapakita ko sa inyo. Kasi sa itsura ng sustain pedal na to, ito yung naisip ko na paraan. Kasi palagi nga ako nasisiraan itong sustain pedal na to. Ayan, kailangan lang natin tanggalin yung positive at negative na wire. Gupitin natin yung negative at yung positive. Ayan, nagupit natin yung negative. Gupitin din natin yung positive. Bali, papatayin na natin yung pinaka-switch natin. Ayan. Ayan ang purpose ng paggupit natin, mga parokyano. Ayan. Ayan. Dahil wala akong gamit na pang balat dun sa wire natin. Ayan. Ganyan ang technique na ginagawa ko. Iniinitan ko siya para lumambot, para matanggal ko yung dulo. Yun. Ayan, natanggal natin siya. Ayan, ganyan. Ayan, medyo linisin lang natin para mas makita natin yung tanso na Ayan. Okay na yung negative, okay na rin yung positive. Ang kailangan dito mga parokyano, may attach natin doon sa dalawang clip na nagdidikit kapag hindi natin inaapakan. Ayan, ito yung positive, doon naman sa kabila. Ayan, diyan natin siya i-attach yung kabila para kapag hindi natin inapakan yung sustain pedal natin, magdikit pala yan, magdikit sila. Yan, kapag nagdikit sila, doon hihinto yung sustain natin. Yan, ito extension na nabili ko sa Lazada. Medyo pangit yung pagkakano niya kasi malambot nga yung bakal, kaya ito yung naisip ko nung gamitin na pangbalot doon sa tanso natin sa wire. Ayan, ginupit natin yan. Ang tagal kong binili ito sa Lazada, pero hindi ko masyado napakinabangan kasi kapag binunot mo na yung isinaksak mo dito, wala na, hindi mo na siya mapakinabangan kasi siya, nadideform yung pagkabakal niya kasi nga malambot. Ayan, ayan yung pinakabakal na tinanggal ko sa extension na yon. Kayo, hanap kayo ng mas magagamit niya, pwede siguro coke-in can, ganon. Hindi ko alam pero hindi siguro pwede yung coke-in can kasi aluminum yata yan. Basta metal or mga brass ganyan.
Ganyan yung korte natin. Ganyan yung ginawa kong korte para ma-attach natin siya doon sa pedal natin. Sa mga laging nasisiraan ng pedal dyan, mga ka-keyboard, yan, comment lang kayo kung nakatulong ba tong video ko para sa inyo. Yan, para sa mga laging bumibili ng sustain pedal, napakamahal na yon ng sustain pedal. Kaya nakaisip tayo na yan, gumawa tayo ng paraan para magamit pa natin yung mga sirang sustain pedal. Ayan, medyo niliko ko lang yung dulo para maipit natin yung tanso. Ayan, kapag medyo naliko na, mas madali nating maiipit yung tanso sa gitna. Ayan. Ang ganda rin ng video ko oh. Ang layo, hindi nakikita. Pero pagtyagaan nyo na. Ayan. Medyo low budget yung ating DIY video tutorial. Ayan, naka-attach na yung isa. Kailangan na lang natin gumawa ulit ng ayan, kumuha pa ulit ng isa. Ayan. Kailangan maghanap tayo ng mas maganda-gandang makukortehan ulit para dun sa ating isa pang wire. Yan, kortehan ulit natin. Sa mga laging nasisiraan ng sustain pedal dyan, comment lang kayo. At magtanong din kayo kung ano, malay mo matulong ako kayo sa ibang mga sira ng mga sa keyboard. Tsaka mag-share na rin kayo kung anong alam nyo na pwedeng makatulong sa ating mga kapwa keyboardista. Ayan, kailangan lang natin i-attach din yung isa. Ayan. Medyo mahirap yung isa. Tsaka yung mga gamit na ginamit ko dito, mas okay sana kung nakahinang siya. Kaya lang wala ako nun. Hindi pa nakakapag-provide, kaya nag-isip na lang ako ng ibang paraan na mas madali na hindi na kailangan gumamit ng panghinang o soldering lead yan. Yan, i-attach natin yung isa doon, yung isa naman sa kabila. Ganun lang kasimple. And of course, dun sa mga nag-iisip na baka hindi pwede sa kanila to. Kasi nga naman, yung iba baliktad. Gawa dun sa polarity ng ating keyboard. Meron tayong setting sa loob ng keyboard. Pwede nating palitan yung standard. Pwede nating gawing reverse. Or yung reverse, pwede nating gawing standard para tumugma yung polarity na ginawa nating sustain pedal sa ating keyboard. Yan. Yan. Bali, attach lang natin. Hindi nagko-contact yung wire natin kasi nga may yung pedal natin is hindi metal. Kaya kumuha tayo ng ibang metal para mag-contact sila kapag nakadikit.
yung dalawang metal natin. Ayan. Kung may gusto kayong itanong, mag-comment lang kayo. Sagutin natin yan. Kung kaya. Ayan, kung kaya natin, walang problema. Tsaka in this case, mas maiingatan na natin yung sustain pedal natin. Mas matibay na siya. Kasi wala siyang force na kailangan natin i-press yung mga switch natin. Kasi magsi-switch on siya kapag magkahiwalay. Kapag magkadikit naman siya is off. Kaya mas maiingatan natin gamitin to. Ayan, hindi na siya masyadong pwersado. Hindi na natin kailangan ngayon ng switch. Ayan, okay na siya. Kailangan na lang natin i-lock para hindi mag-slide palabas yung ating metal na inilagay. Which is, ang ginamit ko is yung glue stick natin. Ayan, wala rin akong gamit na glue gun. Kaya, gagamitin natin yung lighter natin. Ayan. Yung screwdriver, sana gagamitin ko yan para tanggalin yung dating switch. Teka lang, technical problem sa lighter. Yung switch natin, tatanggalin natin sa pedal sana. Kaso naisip ko kahit hindi naman tanggalin, kaya okay lang na nandun siya. Hindi ko na tinanggal. Yan, kailangan lang natin lagyan ng glue stick para hindi siya agad matanggal. Yan. Yan, okay na ang ating pedal. Kailangan na lang natin siyang pagdikitin ulit, pagsamahin, ibalik sa dati. Ayan. Ayan, medyo mahirap siyang ikabit kasi ayun yung pinakalock ng pedal natin doon ko naisip ilagay yung pinaka-wire natin. Pero okay naman siya. Pag naipasok nyo, goods na goods yun. Hindi siya basta-basta matatanggal kasi yun nga, naka-lock siya. Ayan, medyo nahirapan din ako ipasok yung pinaka-lock natin. Ayan. Pasok na siya. Sa kabila na lang. Ayan, huwag natin kalimutan yung metal na para ayun yung pinaka-lock. Ano yung pedal natin? Testing natin siya sa keyboard. Ayan. Ayan, pag pinipindot natin, umiilaw siya. Ay, ibig sabihin, nagsusustain siya. Teka lang. Mali pala ako. Dapat isinaksak ko na yung sa audio natin. Wait lang. Ayan, sinaksak ko na.
Ayan, pakita ulit sa inyo. Ayan yung sustain pedal natin. Ayan. Try natin kung gumagana. Ayan, wala siyang tunog. Ay, wala siyang sustain. Ayan, nagsusustain siya. Ayan, nawala. Ibig sabihin, gumagana yung ginawa natin. Ayan. Okay.